Dito sa second half mga idol, makikita po natin ang ginagawang depensa ng Dallas kay Luka. Sinusubukan siyang itrap at kung saan man siya pupunta na direksyon, may nakaabang na po na defender para magbigay ng help. Actually, kung gugustuhin nga nitong Luka ay pwede niya talagang i-absorb yung depensa muna bago gumawa ng play. Pero medyo nag-easy siya rito at kahit hindi pa po fully committed si Washington ay pinasa na niya sa open man. This time makikita natin si Lebron na nag-hesitate pa sa tira. Pero may highlights sila this game na alam nyo naman na kung ano ang nangyayari doon at kung paano ang adjustment niya. Contested look patuloy to kay Lebron. Although dito mga idol walang Lebron ay makikita pa rin naman natin yung depensa nga ng Dallas. Kapag kasi solo o isa lang ang tao ni Doncic, malamang mas madali yan makakascore. Eh yun nga ang gusto mong iwasan kaya wala ka talagang magagawa kundi mag-help. Ganito rin actually ang ginagawa ni Lebron sa depensa at quality shot po ang resulta nito. Kaya nga gumagawa rin po ng paraan tong Lakers sa kung paano matutulungan si Luka na umiscore syempre. Kasi kung patuloy lang yung kanyang drive and kick, hindi siya makakascore nun. Although effective pa rin naman. Dito pa nga lang ay tinatao na siya para syempre mas mapagod din to. Kaya okay din po tong ginawa nila na give and go. Dahil wala nga ang bola kay Luka, hindi rin po naisip na mga help defenders na mag-help kahit cutting na siya. Kasi kung kunwari hawak niya yung bola rito at nagda-drive na siya, matik mag-help si Christian. Pero rekta takbo nga lang din siya at nahuli na lang din ang help nung nasa loob na siya at komportable na. Ganda ring preno nun. Now, eto na nga. Ito yung tinutukoy natin. Tinanong din si Luka patungkol dito sa play na ito. At sinabi nga niya na ine-expect na nga raw nila to mula sa depensa. At ang naging susi ay patience talaga. Kaya nga nagpasahan din sila rito para masigurado na gagawin nga nila ang ine-expect nila sa depensa. At ayun nga rin mismo itong ginawa ni Washington, di ba? Parang tulad lang din doon sa kanina pero ang pinagkaiba ngayon ay fully committed na si PJ habang si Lebron naman gawa na rin nung paubos na ang oras ay straight up tinira na to. Hindi tulad kanina na pumeke pa. At nagsimula na rin talaga rito mag-feed si Lebron off sa atensyon na nakukuha ni Luka mula sa depensa. Transition pa nga lang to at itong sina PJ at Najee Marshall ay umaabang na dyan sa gagawin ni Doncic. Even si Kyrie dun din po nakatingin. Hindi naman din po talaga to dahil si Luka yung nagdadala. Naniniwala ko na kahit sino ay may ganitong epekto lalo na kung pababa pa lang kayo sa depensa, mapapatingin ka talaga dun sa nagdadala ng bola. Pero ganoon pa rin naman. Tignan nyo si PJ, lumingon. Tapos bumalik yung tingin kay Luka. Hindi tuloy siya nakapag-help sa loob, napaturo pa nga si Lebron kasi ang ganda nung pasa. Tila cheat code nga rin to mga idol like problema talaga to sa depensa. Kanina nga 'di ba, ang depensa ay tumutulong talaga para i-stop si Luka. Kita natin dito yan with Christie na nag-help. So may nalilibre na. At nakarating na nga rin yung bola kay Lebron. Akala mo sira na talaga ang play, pero syempre malupit din naman na playmaker tong si Lebron Ginawa lang din niya yung ginawa ni Luka literal. Pero siya ay parang hindi po nabigyan ng atensyon nitong help defenders. Maybe dahil ang goal nga nila ay i-stop talaga si Luka. Kaya itong si Clay ay nanatili dyan kay Doncic kaysa mag-help para salubungin si Lebron. Kung mangyari man yon, kung mag-help man si Clay, hindi mo naman din pwede iwanan na lang si Luka ng basta-basta na nag-iisa sa labas. Dito sana naman kayo. Kaya problema talaga to sa kalaban nila. One thing na yung si Luka ang nagdadala ng opensa kapag nandun siya sa court tapos nakaupo si Lebron tapos salitan lang sila. Pero problema rin yung nagsasabay sila tapos anyone can attack. Nakikita mo yung priorities ng depensa rito. Naka-atake lang ng maganda si Lebron, sayang lang at mintes, pero good cleanup kay DFS. Pasalamat pa nga ang Dallas na hindi nauhulog yung mga ganito ni Luka na karaniwan naman ay napapasok niya. Pero yung atensyon ay andyan pa rin. Nakaabang na sila sa posibleng gagawin ni Luka. Magda-drive ba siya ngayon? Magki-kick out? Parehas magaling si Luka sa ganon. Kaya ayan, yung direksyon ng mga mukha nila ay towards sa kanya. At lihis kanino? Kay Lebron. At ayun nga, gawain din naman ni Lebron yan pero ngayon po ay nag-feed na nga lang din siya sa presensya ni Doncic. So problema nga mga idol, how can you forget about Lebron? Paano mo naman makakaligtaan ng isang Lebron, di ba? Kaya nagbe-benepisyo siya doon sa playmaking or shot making din ni Luka. Nakalimutan siya ng depensa. Ito magulang din ang ginawa ni Luka, so heto siya tinatao ni Max at heto naman po si Lebron tinatao ni Washington. At ayan pa rin po yung atensyon na nakukuha ni Luka. Nahigop niya si Washington dito sa gitna. At ang magandang ginawa niya, sinadya niya ang contact kay Washington. May kita nyo dyan, hinaharang niya yung puwet niya para tuluyan at mapilitang dumikit si Washington sa kanya. At bakit niya naman ginawa yon? Para lumuwag na naman ang depensa kay Lebron, in which walang naging communication itong Dallas at si Max ay patuloy pa rin po ang pag-commit kay Luka. Nagkaintindihan sina Lebron at Luka dyan at masasabi mo mga idol na natural na lang din talaga yon kasi pareha silang mga matatalinong players. Kung hindi po nag-dive si Lebron, kung nanatili lang siya sa labas, hindi mangyayari yung play. Kung hindi rin po inabsorb ni Luka ang depensa at nag-initiate ng switch na hindi nila namamalayan, hindi rin mangyayari yung play. Kaya magandang senyales din to para sa mga Laker fans syempre.
So kahit na hindi talaga sumabog si Luka sa scoring this game, na unang pagharap nga niya kontra sa dati niyang team ay damang-dama pa rin naman yung effectiveness niya sa laro. 19-point triple-double pa rin naman yun, lalong-lalo na nung nilapatan na rin ng talino ni Lebron at kakayahan na mag-adjust sa kanyang laro. More on nag-feed na nga rin si Lebron doon sa nakukuha ni Doncic na atensyon mula sa depensa at so far ay effective to. Kaya ano po ang masasabi nyo sa laro ng dalawang to kontra sa Dallas? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.